I was the one who said this morning that sometimes we have to bend law. We don't have to. The point is, there's a Latin word that says, vox populi, vox Dei. The voice of the people is the voice of God. Now let me ask you, Mr. President, is our law higher than the voice of God? Is our law higher than the voice of the people? What we are asking, Mr. President, is the return of the value of good faith. Senator Erwin Tulfo. Parang bungol. Alam mo, in good faith. Nung nagnakaw ba sila, naisip nila yung good faith? Ibabalik ba nila in good faith? At sasabihin sa mukha mo kung magkano ang ninakaw nila para ibalik nila? Hanep! Meron bang Vox Populi, Vox Dei? The voices of the people, it's the voices of God. Malupit ka. Hindi ko alam kung paano ka naging senador. Hindi ko rin alam kung ikaw ay bungol. Sabi mo, Vox Populi, Vox Dei. Naririnig mo ang boses ng Pilipino. Pero bakit hindi mo naririnig nung sumisigaw ang Pilipino nung doon ka sa Kongreso? Nung gustong makita at pabuksan ang libro ng inyong mga kongresista nung panahon na ikaw ay gumagamit ng MOOE. Hindi nyo na rin naririnig ang sigaw ng buong mundo na may Pilipino na galit sila nang sapilitan nyong isuko ang isang Pilipino sa lupa ng banyaga. Huwag mong gamitin ang Vox Populi, Vox Dei. Dahil ikaw, gusto mo lang marinig ang gusto mong mapakinggan. Kailan mo pinagalitan, sinise, si Tambaluslos? Kailan ka may lakas ng loob na idawit o kastiguhin man lang si Martin Romualdez at si Saldico? Nakakatakot kayo. Wala kayong pakialam sa batas. Bend the law. Grabe. Bakit ka pa tumakbo bilang mambabatas kung wala ka rin naman palang pakialam sa batas? Bakit pa kayo naghihiring mga tukmol in aid of legislation kung hindi ka rin pala susunod sa batas? Hanep! Ginagawa mo ba kaming kakampi ng inaapi? O ang tapang natin hanggang barangay at away mag-asawa lang? Pero ang yagballs natin pumupunta dito kapag malalaking politiko ang babanggain. Hanip kayo? Ang tatapang nyo pagpabor sa inyo. Bakit kailangan natin baliin ang batas? Huwag sundin ang batas. Nagtataka kasi ako. Sige, nandiyan na tayo. Sabi nyo, huwag sundin ang batas, wala kaming pakialam sa batas. Yung sinasabi ni Senator Marcoleta, after, pero pinagtatanggol nyo, katulong ng Secretary ng Justice, na pwede ang before. For the benefit ng ating argumento. Kung sinasabi niyong pwede ang before, magkano ang ibabalik in goodwill ng mga kontraktor ni Kong Traktor?
Sino magdi-decide kung magkano ang ibabalik nila? Kung bilyon ang ninakaw nila, tapos magbibigay na sila ng 50 million, goodwill na sa'yo yan? Gago! Gusto nating pananagutin sa tamang pamamaraan. Pero nga dahil kayo, ang nasa hierarchy ng judiciary, hanep, kahit balokbutin ng batas, kailangan matupad kung ano ang inyong ninanais. Hindi kami pinanganak kahapon para lokohin ngayon. Kung kayo man ay pinanganak noon, pero nagiging aso tayo ngayon. Ingat!